Okay, magandang araw sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga nagagandahan at nagwawak ng mga mag-aaral. Magandang araw po. Opo, Hi, sir. Yes, hello. Sir. Kaway-kaway naman dyan. Okay, hello. Laban, Japan. Japan. Chill-chill lang muna tayo ngayon kasi yung ating lesson ay hindi naman siya mahirap, no, na i-discuss. Okay. And then, set lang yung ating mga sarili dyan. Then, once in a while, kung may mga tanong kayo, don't be afraid, no? Huwag kayong matakot na magtanong. Dahil, mas madali nating maintindihan yung aralin kung tayo yung magtutulungan. Okay. Bago tayo mag-umpisa, umpisa natin sa panalangin. Okay? I-share ko yung screen ko para sa ating panalangin. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo at humihingi ng patawad sa aking mga kasalanan na lubos kong pinagsisisihan. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Sa iyong pangalan, pinatatawad ko ang lahat ng mga nagkasala sa akin. Itinatakwil ko si Satanas at ang lahat ng kanyang gawain. Ibinibigay ko sa iyo ang buo kong sarili. O Jesus, inaanyayahan kita sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Pagalingin mo ako, baguhin mo ako, at palakasin mo ang aking katawan, kaluluwa at isipan. Halina, Panginoong Hesus, linisin mo ang buo kong pagkatao at balutin mo ako ng kabanal-banalan mong dugo. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu. Minamahal kita, pinupuri kita. Pinasasalamatan kita, O Hesus. Ikaw ay aking susundan sa bawat sandali ng aking buhay. Amen. Okay? Okay, narinig ba natin yung panalangin? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nakuha nyo ba yung mensahe ng ating panalangin sa hapon na ito? Nikki, nakuha mo ba yung mensahe ng ating panalangin sa hapon na ito, Nikki? Yes po. Okay, ano yung mensahe, Nikki? Kung marapatin mo, pwede ka magbahagi ng iyong naintindihan sa panalangin. Sir, kahit anong pandemyang darating sa atin, laban lang kasi nandyan si Lord sa likuran natin para gabayan tayo. Okay, salamat sa magandang sagot, Nikki, no? Ikaw naman, Nicole, ano yung masasabi mo sa panalangin natin, Nicole? Kahit anong pagsubok po ang darating sa atin, wag na wag po tayong mawalan ng pag-asa at kailangan lang po natin ang gabay ng Panginoon at saka ipatatag ang ating sarili, sir. Okay. At saka lastly, Kate, pwede mo bang ibahagi yung mga napagtanto mo mula sa panalangin na ating napanood? Para po sa akin yung pagpapatawad. Yes, po. Dapat magpatawad po tayo. Kahit po ang Diyos nagpapatawad, dapat tayo rin po ay nagpapatawad sa kahit anong maling nagawa natin. Okay, salamat, no? Salamat sa inyong mga magagandang refleksyon at pagkaintindi sa ating panalangin. Meron pa bang gusto magbahagi ng kanilang mga pagninilay-nilay dyan mula sa panalangin ating napanood? Angeli, parang may gusto kang sabihin, Angeli. May gusto ka bang ibahagi? Wala po. Wala po. Okay. Okay, salamat. Mula dito sa ating panalangin, magiging gabay natin yung panalangin natin sa ating aralin ngayon. Kasi ang ating aralin, ang pamagat ng ating aralin ay nagmula sa Module 13 at saka
pag-uusapan natin yung mga issue na may kaugnayan sa paglabag sa tinatawag nilang kabanalan ng buhay ng tao. Kaya bago natin talakayin yung lesson o yung aralin, pupunta muna tayo sa ating mga layunin o yung objectives, no? Yung mga layunin pampagkatuto. Kaya isi-share ko yung aking screen gamit ang ating LMS. Okay? Okay. Pwede mo bang basahin yung ang pamagat ng ating aralin ngayon, Jo Marie? Jo? Yes po, sir. Okay. Pakibasa mo na ng ating pamagat. Yan po, sir. Ayun po, nakalagay yung naka-cursor po. Mga isyung moral sa buhay ng tao. Okay. Then, Will, pakibasa nung konsepto ng ating aralin. Ang araling ito ay tumatalakay sa pangangalaga sa buhay ng tao. Angeli, pakibasa ng unang layunin. Na ipapaliwanag ang kahalagahan ng paggalang sa buhay ng tao. Okay. Pangalawa, Nikki, pakibasa, Nikki. Nakikilala ang mga paglabag sa paggalang sa buhay. And then lastly, Laika. Like, Na isasagawa ng mga angkop na kilos upang may pamalas ang paggalang sa buhay ng tao. okay. Sa mga layuning ito na ating nabasa ngayon, dito mag-ugat lahat ng ating mga pagpapaliwanag at mga gawain sa araw na ito. Okay? Punta tayo sa next page. Meron tayong mga katanungan dito, no? Gagamitin natin itong katanungan kung gusto kong malaman kung ano yung mga pagkakaintindi ninyo sa bago natin tatalakayin yung aralin, no? Gamitin natin yung mga tanong na ito. Han, pwede mo bang i-share yung screen mo, Han? Han? Okay. Parang naputol si Hana, no? Okay lang. Okay, Han? Han, naririnig mo ako, Han? Hello, Hana. Yes, sir. Okay. Paki-share po na yung ng screen mo, then basahin mo yung unang katanungan. Unang tanong. Then, pakisagutan na lang din ng ating katanungan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng mga paglabag sa paggalang sa buhay? Nakapagpahinga na si Jane sa kaniyang trabaho. Binigyan mo ng pagkain ng batang pulubi sa lansangan. Magdamag na naglilinis si Jessica sa bahay ng kaniyang amo. Masayang masaya si Anne dahil nanalo sila sa isang paligsahan. Okay? Pwede bang sagutan natin lahat? Okay. Okay na, nasagutan na? Okay. I-check ko kung sino yung nakakuha ng tamang sagot. Han, okay. Okay. Okay, may tama. Okay. Salamat sa tamang sagot, Han. Yes, And sir. then, okay, next question. Okay, bibigay ko yung next question para kay Laika. Like, paki-share yung screen. Then, pakisagutan ng tanong. Ang mga sumusunod ay mga aspeto sa buhay ng tao, maliban sa A. Emosyonal, B. Intelektual, C. Pisikal, D. Siyentipiko.
Scientifico. Okay, sino ang nakakuha ng tamang sagot? Okay. Lahat ba ang nakakuha ng tamang sagot? Okay, very good, no? Tama 'yon, no? Ang pangapat ang hindi kasali sa aspeto ng tao, no? Ang pagiging siyentipiko. Next question. I-share mo ng screen mo, Jel. Pakibasa po ng tanong. Ang mga sumusunod ay mga paglabag sa paggalang sa buhay maliban sa A, pagkitil ng buhay, B, pagsisigarilyo, C, pagpalaglag ng bata sa sinapupunan, D, pagtrato ng tama sa isang tao. Okay, can you check your answer, Ginjali? Okay. Okay, salamat sa tamang sagot. And then, sino ang nakakuha lahat sa tamang sagot? Pwede bang itaas ang kamay sa nakakuha ng tamang sagot? Okay, very good, no? Okay, next, dito tayo sa fourth question. Okay. Han, pwede mo bang i-share yung screen mo, Han? Then basahin yung pang-apat na katanungan. Opo. Anong uri ng paglabag sa buhay ang tumutukoy ng pag-alis ng fetus o sanggol na hindi maaaring mabuhay sa labas ng bahay bata? A. Pagkitil ng buhay. B. Pagsisigarilyo. C. Pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan. D. Paggamit ng droga. Okay, ano yung tamang sagot, Han? C. A. Uli. A. Okay. Okay, nice try. Okay, medyo may kulang lang no na mali yung pag-set ng sagot. Actually, tama yung sagot ni Hana kanina, no? Pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan. Okay, tama yun, Han. Hindi lang siguro na-check yung set ng answer. Okay. Yes, sir. Apo. Next question po tayo, pang limang katanungan. Okay, Will, pakibasa, Will, ng huling katanungan, Will. At saka i-share mo yung screen mo, Will. Will, hindi namin marinig yung boses mo. Okay, okay, narinig na namin, Will. Sir. Ang mga sumusunod ay mga resulta sa paggamit ng droga maliban sa A. May posibilidad na mawala sa sarili. B. Makagawa ng tama. C. Makasakit ng tao. Or D. Masisira ang katawan. B. Okay. Oh? Mali. Okay, mali. Hindi rin siya na-set, no? Okay. So, ano yung, ang tamang sagot talaga is letter B. Tama yung sagot mo, Will. Hindi lang na-set yung sagot. Pero sige lang, okay lang, Will. Walang problema. Tama yung sagot mo. Lahat ba nakasagot ng tama? Yes, sir. Letter B po. Okay. Salamat sa pagsagot. Ano yung namalayan nyo sa mga tanong na nabasa ninyo? Anybody? Ano yung mga napagtanto ninyo sa mga tanong? Ano yung commonality nila or pagkakatulad? Nikki, meron ka bang ideya, Nikki? Nick, naririnig mo ba ako? Sir, mahina po signal ko. Nagdalag ako. Okay, no props po. Okay. Move tayo kay Laika na naman. Like, Po. ano yung mga puna mo sa ating mga tanong o yung mga paunang gawain? Para po sa akin, yun po ay tungkol sa moral sa buhay ng tao. Yun ay katulad ng mga tama at mga maling gawain ng isang tao. Okay, very good, no? May kaugnayan yun sa ating lesson ngayon na paglabag. Pero bibigyang diin natin ito sa susunod na gawain. Okay. I will share with you yung next natin, ha? Okay.
next na gawain. Okay, pwede mo bang basahin yung ating tanong? Yung sa balikan natin, Kate. Ayaw lumabas. Ayaw lumabas. Okay. Sige. Babasahin ko na lang yung tanong, Kate, para sa'yo. Okay. Sa anong paraan mo maipapakita na mahal mo ang Diyos? Yan yung tanong. Common siguro na answer is magsimba or mag like daily, I mean sa every Sunday magsimba, pero sa akin basta magdasal, nagdadasal ka palagi at nagtitiwala ka sa Diyos. Yun po yung parang. Okay, pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Aside sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos, Nicole, pwede mo rin bang sagutan yung tanong? Anong paraan kaya natin maipapakita yung pagmamahal sa Diyos? Aside sa pagsisimba at pananalig sa Kanya. So, may papakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Of course, is pagtrato natin ng mabuti sa kapwa. Kasi, sabi nga nila, God created us all. So, pag tinato mo ng tama or tinato mo ng naaayon yung kapwa mo, hindi mo sinasaktan sila, hindi ka lumalabag sa moral ng isang tao o ng kapwa mo, is may papakita mo na may pagmamahal ka sa Diyos kasi yung creation niya is ginagalang mo in the first place. Okay, very good, no? That's a nice answer. Kasi yung kay Kate kanina, ipinakita niya yung pagmamahal sa Diyos in a literal way, no? Na pinapractice niya yung faith. At sa'yo is pinakita mo yung pagmamahal sa kapwa, which is ang translation ng pagmamahal sa Diyos, yung pagmamahal sa kapwa. Okay? Isang bagsak naman para sa lahat. Okay, salamat, no? Okay, we will move to our next activity, no? Mostly, yung gawain natin dito is reflective siya kasi nakapoint tayo sa mga moral na issue na may kaugnayan sa buhay ng tao. Okay. We will move to paganyak, no? Okay, ito yung gabay na tanong sa ating paganyak o yung motivation. Okay, Will, pakibasa ng ating tanong, Will. Will, basahin mo yung tanong, Will. Wait lang sir, nag-log yung laptop chat. Mahalaga ba ang buhay ng tao? Okay, sa iyong palagay, mahalaga ba ang buhay ng tao? Yes sir, mahalaga po ito sir kasi hiram lang natin to sa Diyos sir. Hiram lang natin to. Very good, no? Buhay ng tao sa Diyos. Kailangan natin yung alagaan. Yan lang, sir. Okay, mahalaga ang buhay ng tao kasi hiram ito sa Diyos. Isa ito sa mga sagot ni Will. Hana, meron ka bang pwedeng maibahagi sa atin kung bakit ba mahalaga ang buhay ng tao? Opo, sir. Mahalaga ang buhay ng tao kasi sabi nga ng mga nakakananda sa akin, tayong lahat ay we are all created by the image and likeness of God. Yan. Okay, very good po, no? Kawangis tayo ng Diyos. Okay, salamat, no? Mahalaga tayo dahil sa sagot ni Hana, kawangis tayo ng Diyos. Totoo 'yon, no? Okay, next question, no? Pakibasa naman, sino hindi ko natatawag? Fantastiko. Okay. Parang ang tahimik natin dyan, kuya. Kuya, pakibasa nung pangalawang tanong, kuya. Paano may papakita na pinapahalagahan mo ang sarili mong buhay? Okay.
So, unang-una po, mapapakita na po natin sa love yourself po, ganyan. Kasi pag hindi po natin ma-love ang ating sarili, hindi din natin hindi din natin ma-connect or sa ibang tao or sa ating friends, sa ating family. Yan po. Okay, pinapahalagan mo ang sarili mo. Ano yung mga konkreto mong ginagawa, kuya, sa buhay mo para mapahalagaan mo yung buhay mo? Like, yung pagsunod sa mga pamilya para tinutulungan din nila ako. Okay lang yan, kuya. Kahit nahirapan tayo mag-Tagalog, no? Walang problema yan. Okay. Dito tayo. Next. Ikaw, Angeli, meron ka bang maibabahagi sa pangalawang tanong? So, for me po, sir, sa maaalagaan ko po mapapahalagahan ko po ang aking sarili sa pamamagitan po ng pag-iwas sa mga maling gawain such as yung mga addictions or paggamit ng illegal drugs or too much alcohol in our body. Kasi nakakadulot po ito ng masamang epekto sa ating kaisipan at pagkilos po. Okay, very good. No? Yung mga bisyo, no? Isa yun sa mga tatalakayin natin ngayon. Okay, salamat sa mga sagot ninyo. We'll move to our next gawain, no? Okay, so straight lang muna. Okay. Ang bawat isa ay sasagot nito, okay? Okay, sagutan natin individual yung gawain. Then we will recheck or i-check natin later on pag matapos natin sagutan. Okay, your time starts now. Let's check your answers, guys. Pwede na ba tayo mag-check ng answers ninyo? Just put thumbs up kung okay na. Okay, let's move to your answers. Okay, dito tayo mag-umpisa sa una, no? Okay. Mali ang answer. Kuya Jo Marie, pwede bang sagutan mo yung una? Ano yung tamang sagot na ibinigay mo? Abortion po. Okay, very good, no? Abortion. Sino yung nakasagot ng tama? Okay, very good, no? Abortion. Lahat ang nakasagot ng tama. Okay, next, pictures. O picture, ano yon? Laika, may ideya ka ba, Laika? Wala po. Wala. Ako po, sir. Okay, Jo Marie. Ako, sir. Euthanasia po. Okay, very good. Euthanasia. Sino nakasagot ng euthanasia? Pwede mo bang spelled out, Jo Marie, yung euthanasia? Okay. Okay, very good, no? At least nasagutan natin. Next, slide or picture. Nikki, ano yung sagot mo, Nikki, sa pangatlong larawan? Alkoholismo. Alkoholismo, no? Very obvious yung picture, no? Na nagpapakita ng alkoholismo. Okay. Fourth picture. Will, ano yung sagot mo, Will, sa fourth picture, Will? Paggamit ng droga, sir. Okay, paggamit ng droga. Mali lang spelling. Okay, okay lang, no props, no? Hindi naman tayo strict po dito sa spelling. As long lang na sa ideya natin, tama yung ating sagot, no? Very good. Okay lang, Will. Okay, last question or last picture. Kate, pwede mo bang sagutan, Kate? Ano yung panghuling larawan? Pagpapatiwakal po.
or also known as sa English na Suicide. suicide, no? Sa Bisaya, ginagamit nila yung term na hikog, no? Hikog, okay. Okay, ito yung 5 na common na pag-aaralan natin sa araw na ito. Yung 5 issue ng moral o paglabag sa buhay ng tao. Okay. Okay, ngayon sa puntong ito, panonoorin natin yung isang video, no, na magbibigay sa atin ng ideya kung ano pa yung ibang mga paglabag na ginagawa ng tao. Mas detalyado, mas yung bang tinatawag natin na mas maraming laman yung ating panonoorin ngayon. So I will share with you the screen. Panoorin natin for 3 to 4 minutes na video na ito. Okay.
sir, di ka po marinig. Mute po. Mute po, sir. Okay, sorry po. Okay, Kate, ano yung mga napulot natin sa video? Marami pong mas detalyado na mga explanation tungkol sa mga limang paglabag sa pagkatao. Sa buhay ng Sa buhay ng tao, mas detailed po siya at saka mayroon din pong mga follow-up question kagaya nung sa euthanasia kung dapat din bang anuhin yung mga persons with disability then in-explain din po. Mas maliwanag na rin po, mas maliwanag yung discourse. Okay, sige. Salamat, Kate. Salamat sa iyong ideya. Jo Marie, sang-ayon ka ba sa sinasabi ni Kate? Jo Marie? Yes po, sir. I agree with Kate that the explanation or the video that we have saw is more detailed and mas maraming mas in-explain niya talaga kung ano yung mga yung paglabag sa moral ng tao. Oo. Halimbawa ng in-explain- Jo Marie? Yes, sir. Halimbawa po ng ano? Yung po, sir, yung sa euthanasia po, sir. Kasi kapag sa euthanasia, kapag yung isang pasyente ay nag-aagaw buhay na or yung mahinang-mahina na talaga, pag ng pamilya at ng doktor yung magsabot sila, anong Tagalog na magsabot? Yes, okay lang, Jo Marie. Sige lang. Yes, sir, yung magsabot sila kung papatay na yung pasyente at na-explain yun doon. Katulad lang din yan sa mga persons with disability kung karapat-dapat ba silang mag-continue ng kanilang buhay at sa paggamit rin ng droga, sir, nakalagay din doon na nagdudulot ito ng yung blank spot sa isip at hindi na proseso yung mga yung basta merong ganoong something idea na nakita namin doon sa video, hindi ka madaling makaproseso ng mga bagay-bagay at katulad din sa alkoholismo, abortion at yun. Okay, salamat. Hana, sang-ayon ka ba sa sinasabi ni Jo Marie? Yes, sir. Bakit, Hana? Kasi yun po, sir. Mas detailed po yung explanation sa video, tsaka lahat po ng mga explanation at mga mas yung sa abortion. Yes po. Sir, apo, sa abortion. Yes, ano yung sa abortion na sa tingin mo na para bang napakahalaga? Yung yung kusa at saka sapilitan. Okay. Laika, nakuha mo ba yung sinabi nila Hana na sapilitan at yung tinatawag na kusa? Opo. So ano ba yung ibig sabihin ng tinatawag na kusa? Kusa po is yung mamatay po yung bata sa loob ng tiyan ng ina na walang ginagawang operasyon o hindi siya sapilitang winala or pinatay. Okay, parang hindi sinasadya, yung ba ibig sabihin, no? Opo. Yung Saka isa, yung sapilitan? Yung sapilitan po is may will po yung parents na ipalaglag yung bata tsaka ginusto niya pong mapalaglag. Okay. Ginamitan. Nicole? Opo. Salamat, Laika. Okay, Nicole, saan sa tingin mo ang mas masama? Yung sapilitan o yung tinatawag nilang kusa? Of course, sir, yung yung induce or yung sapilitan po. Okay. Kasi sa induce po, binigyan sila ng choice, pero pinili pa rin po nila na ipalaglag yung bata, which is wrong, which is yung paglabag sa moral ng isang tao. So, mas preferable po yung mas masama po yung induce. Yun yung pinakamasama, no? Yun yung pinakamasama. Okay.
Angeli, ano sa tingin mo sa video, aside sa abortion, ano pa yung para bang nakakuha ng atensyon mo? Yung pagdodroga po, sir. Yes. Ano yung sa pagdodroga po? Usual. Yes. Ano yung sa Like- pagdodroga? One, factor po siya, sir, that kung anong tumataas yung crime ng Pilipinas. Ang factor po is pagdodrug. Kasi po, once you enter paggamit ng droga po, yung process ay yung isip mo po, yung pag-process po niya is parang naaapektuhan po and results into wrong decisions and also wrong actions. Okay, salamat. Angeli, salamat. Will, sang-ayon ka ba sa sinasabi ni Angeli? Yes, sir. Yes po. Pwede mo bang may paliwanag? Aside sa pagdodroga, ano pa yung mga point doon sa video na napanood mo na napakalaga? Yung sa... Sir, yun na kay internet, sir. Ayun na kay internet. Okay lang yun. No probs. Sir, okay. Meron na tayong abortion na abortion. Usap na tayo ng Yes, sir. yung ba tinatawag nila? Meron na po, sir, yung pagpapatiwakal. Oh, Yun po, yes, pagpapatiwakal or also Or known as suicidal, sir. suicide. Paano ba nagiging masama, Will, ang yung pagpapatiwakal? Kasi, sir, masama po ito sa sarili mo, sir, kasi ikaw lang pong pumatay sa sarili mo. Parang na-depress ka po, kaya nagpapatiwakal ka. At kailangan din naman natin alagaan yung ating sarili po, sir, para kasi bigay na po ito ng Panginoon. Okay, so wala tayong right, no? Wala tayong karapatan na kitilin ang sarili nating buhay. Sangayon ba kayo lahat? Opo. Okay. Nikki. Okay. Si Nikki, no? Ang hindi ko natawag. Opo. Nick, ano yung mga aside na issue, no? Na pag-usapan naman natin ito? Abortion, pagpapatiwakal, droga. Ano pa yung mga issue doon na binigyang diin or binigyang importansya? Para sa akin, sir, ay ang pagpapatiwakal talaga, sir. Okay. Yung highlight mo talaga. Okay. Okay. Bakit sa'yo, ano yung point mo dito? May masasabi ka ba sa pagpapatiwakal? Dahil ang pagpapatiwakal, sir, ay labag sa kagustuhan ng Diyos. Okay. So, biblical yung pagkakaintindi mo, no? Ano ba yung sinabi ni God or ni Jesus or ni anong tawag natin doon? Ni Jesus, no? Kung bakit masama ang pagpapatiwakal. May mababasa ba tayo sa Biblia? Anything? Nick? Okay ka lang, Nick? Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya wag natin itong sayangin. Okay, no? Mahalaga ang buhay, no? You're familiar with the Ten Commandments? Thou shalt Yes, not sir. kill. Apo. Then, ano yung sinabi doon sa isa sa Ten Commandments? Thou shalt not kill. Oh, thou shalt not kill, no? Hindi lang, Sir. yes po, may masasabi ka ba, Will? Wala, sir. Wala. Akala ko may masasabi ka. Okay. Salamat sa inyong mga reflection, no? Kasi yung point na yun, yun talaga yung pinaka-heart ng ating lesson, yung pinanood ninyo. But sige lang, later on, we will discuss more about our understanding, kung ano yung mga naintindihan natin, kung paano rin natin papahalagahan o pangangalagaan ang ating sarili. Buhay. Okay. We'll move sa mga questions, no? I will share to you yung isa sa pinakamahalagang tanong, no? Na paulit-ulit na tinatanong kanina, umpisa pa ng ating aralin, no? Laika, pwede mo bang basahin yung tanong? Bakit kailangang igalang ang buhay ng tao? Okay, bakit dapat natin igalang yung buhay ng tao? Kate, pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung pinaka-pundasyon nito? Kung bakit natin kinakailangang pangalagaan o igalang ang buhay ng tao? Kasi first and foremost po, ang buhay natin ay pahiram lang sa atin ng Diyos. Tapos, meron din sinasabi na
kung ano ang ginagawa mo sa iyong sarili at sa ibang tao ay siya rin ginagawa mo sa akin. So, kung gusto na, kailangan nating galangin ang buhay ng bawat isa kasi napakahalaga na. Paggalang. Yes, no? Napakahalaga. Meron ba kayong addition or reaction sa sinabi ni Kate? Anybody? Nicole, may masasabi ka ba, Nicole? Tama naman po yung sinabi ni Kate. I just want to make it clear. Ang ibig sabihin po ni Kate doon ay kailangan po natin kailangan natin igalang ang buhay ng isang tao kasi ang ma-refer mo rin kasi yung sarili mo na isang katulad sa kanila. Kaya kung gusto mong igalang mo yung sarili, kung igalang ka ng ibang tao, kailangan mo rin igalang yung sarili mo kasi nga kung anong ginagawa mo sa sarili mo, kung gaano mo ito pinapahalagahan at inaalagaan, yun din yung ginagawa mo sa ibang tao. Okay, very good, no? Napakagandang mga sagot. Ang pagngangalaga sa buhay ng isang tao ay nagmumula mismo sa ating mga sarili. Okay, no? Very good, okay. For our next activity, meron tayong quiz dito, no? May prepare akong quiz, pero madali lang ito kasi true or false lang naman, no? Tama o mali lang. So I will share my screen to you later na lang. So just click your button para masagutan yung mga tanong. Like, basahin mo yung unang tanong, Like. Ang paggamit ng droga ay nakakabuti sa isip. False po. Okay, false, no? Very obvious yun sa napanood niyo kanina, no? Na nakakasira talaga ng isip ng tao. Ano yung term mo kanina, Jo Marie? May term ka na ginamit, Jo? Pwede mo ba ulitin? Ano yung ginamit mo na term kanina? Sa ano po, sir? Yung epekto ng droga sa isip ng tao? Ay, yung black spot po. Blank spot, no? Blank spot, no? Parang masisira talaga yung isip mo, no? Blank spot po. Okay, blank spot. Salamat po. And we'll move to next question. Okay. Basahin mo, Nicole. Ang self-mastery ay napakahalaga sa buhay ng tao. True po. Okay, true. Bakit? Paano mo masasabi na mahalaga ang self-mastery? Kasi parang kasi ito yung naging gabay mo sa iyong sarili para Okay lang yan, Nicole. Go, Nicole! Go! para hindi ka malandas sa mapunta sa maling landas. Opo, sige. Ganun, no? So, true ang self-mastery na napakahalaga sa buhay ng tao. Okay. Additional explanation lang. Yes, very good, no? Sino yung nasabi kanina? Si? Ako po. Know thyself. Know thyself ba yun? Sabi mo? Know yourself first po. Okay, very good, Laika, no? Bakit yun na kailangan kilalanin yung sarili, Laika? For us to know what are we capable of and we are not good to do or we are not good on doing that certain thing. Okay. So, mahalaga yung self-mastery, yung pagkilala sa ating sarili. Okay, very good. Then, third question. Basahin mo, Han. Han, pakibasa po. Ang fetus ay tinuturing na hindi pa tao. False. False. Okay. Paano natin masasabi na false ang fetus na hindi sa tao? Na hindi, bakit false para sa'yo? O mali? Siguro na pa siya sa scientific explanation pero ang sa pagkakaalam ko lang po sir ay yung fetus ay nag-baby. Malicure pa siya. Dira na siya nag-start ang baby or dira na siya ang form of life. The baby, meron na siya life.
Sa tan. Okay. So, ibig sabihin, ang fetus ay tao na, no? Kasi Opo. meron na siyang buhay. Okay. Very good. Next question. Apat na. Last question na ito. Pakibasa naman, Kate. Ang pagpapatiwakal ay mabuti kung ang dahilan ng tao ay mabigat. Okay. False po. False. Okay. Nikki, sang-ayon ka ba sa sagot ni Kate? Yes po. Bakit? Kasi po, kahit mabigat o hindi mabigat ang dahilan ng tao, kailangan di siya magpapatiwakal kasi hiram lang ang buhay natin sa Diyos. Very good. No? Hiram lang ang ating buhay. Yan yung pinaka-point dito na walang rason ng tao na kitilin ang sarili niyang buhay. Okay. Tatlong bagsak naman para sa ating lahat. Okay. Okay. Kaway-kaway naman dyan. Okay, nag-enjoy ba kayo sa araw na ito? Yes, sir. Oh. Yes po. Isang ngiti naman dyan. Okay. So, bago natin tapusin yung ating aralin, Han, pwede ka bang magbigay ng isang closing prayer para sa ating aralin ngayon bago tayo magtapos? Let us all bow down our heads and put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, O Lord, we praise and thank you, Lord, for this wonderful day that you have given to us. We thank you, po, Lord God, for this successful class, Lord God, ESP 10, po, Lord God. And we thank you, po, Lord God, for the learnings that we have gathered here, oh Lord God. We thank you, Lord God, for providing us the some equipments, Lord God, that we can use, Lord God, for us to be able to connect each other, Lord God, and learn from Sir Kumahe, po, Lord God. And we thank you, po, Lord God, for allowing us to learn the things that we other people and for God, para maging aware po sa mo ang mga doings, Lord God. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay. Salamat. Bye. Rest muna.